Nagtanong ka ng isang senyal kaya't narito na. Ibigay ang iyong mga problema sa Diyos. Hindi ito oras para mag-reaksyon, ito ay oras para magtiwala. Binigyan ka na ng payo ng Biblia. Ang bawat isa ay maging mabilis makinig, mabagal magsalita at mabagal magalit. Santiago 1:19. Simple ito pero makapangyarihan. Siguro ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng mga bagay ngayon. Dahil hindi ka lang dumadaan sa panlabas na sitwasyon, sinusubukan ka sa loob. Sinusubukan sa katahimikan, sa pagpipigil sa sarili, sa pagiging matanda. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagiging malakas ay mabilis na pagtugon. Ngunit ang totoo, ang pinakamatalino ay ang mga nakukontrol ng kanilang reaksyon. Ang sumisigaw ay nawawalan ng katuwiran. Ang sumasagot ng hindi nag-iisip ay sumasabotehe sa sarili. Alam ito ng kaaway at ginagamit niya ang iyong mga emosyon laban sa iyo. Sinabi ni Napoleon Hill na ang pinakamalaking kaaway ng isip ay ang di makontrol na emosyon. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa galit o kalungkutan, nagsasalita siya tungkol sa bugso ng damdamin, sa pagmamadali na magsalita, mag-reaksyon, utasin ang lahat sa lakas ng bisig. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na espiritual. Hindi lahat ng tagumpay ay galing sa lakas. Ang ilan ay galing lang sa paghihintay. Maaring may pinagdadaanan ka ngayon na nagpapabago sa iyo. Isang argumento na nagpapagod sa iyo. Isang kawalang katarungan na nagpapagalit sa iyo. Isang pagtataksil na nagpasira sa iyo. At pagkatapos ay dumarating ang pagnanais na mag-reaksyon, na ipaglaban ang hustisya gamit ang sariling mga kamay. Ngunit sa sandaling ito sinasabi ng Diyos, manatiling matatag, huwag kang gumalaw, ako ang bahala rito. Naisip mo na ba na marahil, sa mismong sandaling ito, habang nakikinig ka, may isang bagay lang na hinihintay ang langit, na magtiwala ka? Magtiwala ng hindi nakikita, makinig ng hindi sumasabat, himinga bago sumagot, manalangin bago magpasya. Sinabi ni Viktor Frankl na sa pagitan ng pampasigla at tugon ay may puwang, at sa puwang na iyon ay naroon ang ating kapangyarihang pumili. At ang puwang na iyon ang lugar kung saan nagpapakita ang Diyos. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento, hindi mo kailangang magkaroon ng huling salita. Kailangan mo lang magkaroon ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi kawalan ng hidwaan. Ito ay kaalaman na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban. Hindi madali, alam ko. May mga pagkakataong tila gusto ka ng buong mundo na mawalan ng pagpipigil. Ngunit sa bawat pagkakataon na tumugong ka ng mahinahon, sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang katahimikan sa halip na sigawan, sa bawat pagkakataon na inihahandog mo sa panalangin ang nakakagulo sa iyo, nakahanay ka sa langit. At narito ang isang katotohanan na marami ang hindi pinapansin. Hindi lang sinusubukan kang inisin na kaaway. Sinusubukan kanyang ilihis. Gusto niyang magsalita ka ng sobra at pagkatapos ay magsisi. Gusto niyang sumigaw ka at mawalan ng autoridad. Gusto niyang mawalan ka ng control upang pagkatapos ay akusahan ka. Ngunit hindi ka mahuhulog sa bitag na ito dahil ngayon ay nagbubukas ang iyong mga mata. Kung ito ay nakakaapekto sa iyo, isulat sa mga komento na may pananampalataya. Pinili kong magtiwala, hindi mag-reaksyon. Mukhang simple ang pariralang ito. Ngunit kapag sinabi ng may pananampalataya, nagiging espada itong spiritual. Sinabi ni Napoleon Hill na ang tao na nakokontrol ng sarili niyang isip ay kayang baguhin ang anumang pagsubok sa paglago at magagawa mo iyon ngayon. Huminga ka, magpahinga, lumayo sa gulo. Darating ang para sa iyo. Ngunit kung nasa tamang lugar ka lang, sa espiritu, hindi sa bugso ng damdamin. Hindi ang mga problema ang nagpapabagal sa iyo. Ang paraan kung paano ka mag-reaksyon sa mga ito. Gumagabay na ang Diyos sa likod ng mga eksena, ngunit kailangan mong magbigay ng puwang. At minsan ang puwang na ito ay nagmumula sa isang matapang na desisyon, manatiling tahimik. Hindi dahil sa iniiwasan mo, kundi dahil nagtitiwala ka. Hindi dahil sa mahina ka, kundi dahil alam mong sapat ang lakas ng Diyos para ipaglaban ka. Kaya, huwag sumagot ng may galit, huwag magpasya ng may mainit na puso,
huwag magsalita para manakit. Magsalita para magpagaling o maghintay ng tahimik kung hindi pa oras para magsalita. Ito ang tunay na karunungan. At kapag namuhay ka ng ganito, may nagbabago. Napapansin ng mga tao, lumuluhod ang mundong espiritual dahil ang isang pinili na tahimik ay mas mapanganib sa impyerno kaysa sa 1,000 sumisigaw ng walang layunin. Ipagpatuloy natin sa ikalawang bahagi. Unawain natin kung paano nagbubukas ng espiritual na butas ang pagmamadali sa pagreaksyon at kung paano bumuo ng panloob na kalasag na kayang magpatatag sa iyo kahit sa harap ng. Napansin mo na ba kung paano lumilitaw ang ilang sitwasyon nang wala sa oras, sa sandaling nagsisimulang umeyos ang iyong buhay? Kapag nagpasya kang lumapit sa Diyos, magdasal muli, alagaan ang iyong damdamin, gumawa ng hakbang ng pananampalataya, biglang may problema, isang walang saysay na pagtatalo, isang hindi inaasahang pag-atake, isang pagkapikon na bumabalot sa iyo. At bago mo pa man malaman, nasa gitna ka na ng isang emosyonal na bagyo na hindi naman nagsimula sa iyo. Hindi ito nagkataon, ito ay paglaban sa espiritu. Sinusubukan ka ng kaaway na ilihis, ginagamit ang iyong sariling emosyon laban sa iyo. Kaya sinabi ni Santiago, maging mabagal sa pagkagalit. Santiago 1 oras 19 minuto, sapagkat ang galit ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang pinto. At kapag binuksan mo ang pintong iyon ng walang control, may pumapasok. At ang bagay na iyon ay kayang sabotehe ang lahat ng iyong ginawa sa loob ng maraming taon. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking panlilinlang ng kaaway? Ang ipaisip sa iyo na okay lang na magreaksyon ng padalos-dalos, na magsalita ng hindi nag-iisip, na sumigaw kapag pagod, na magbuhos ng galit kapag nasaktan. Ngunit hindi ito paglalabas ng damdamin, ito ay pagsasabotehe sa sarili, at mayroon itong espiritual na halaga. Isinulat ni Napoleon Hill na, ang taong hindi nakukontrol ng kanyang emosyon ay kokontrolin ng mga ito. At ang pagkontrol na ito ay nagsisimula sa pagkaunawa na hindi kailangang manalo ang kasamaan sa pamamagitan ng lakas. Kailangan lang nitong pukawin ka hanggang sa sumuko ka. Napansin mo na ba kung paano mo minsan nawawala ang lahat ng iyong nakamit sa isang sandali ng galit? Ano ang isang maling salita na sinabi sa maling oras ay maaaring sumira sa mga tao na pagtitiwala? Ito ang naunawaan ng mundong espiritual bilang butas. Maaari kang pinahiran, tinagpala, matalino, ngunit kung hindi ka matututong manahimik sa tamang oras, patuloy mong sasabotehe ang iyong mga pangako sa iyong mga reaksyon. Alam mo ba ang mahirap na katotohanan na kakaunti ang naglalakas loob na marinig? Hindi lahat ng pag-atek ay karapat-dapat ng tugon. Hindi lahat ng gayera ay nilayon na ipaglaban ng bibig. May mga labanan na nauwi lang sa pananahimik, panalangin at karunungan. Naaalala mo ba si Moises? Nakita niya ang ipinangakong lupain mula sa malayo. Ngunit hindi siya nakapasok dito dahil sa isang sandali ng galit ay hinampas niya ang bato ng may galit. Inigilan siya ng galit na isabuhay ang pangako. At ito ay nasa Biblia hindi nang walang dahilan. Ito ay isang babala. Ang isang hindi nalutas na emosyon ay maaaring magpawalang saysay sa lahat. Sinasabi rin ng Biblia, magalit kayo ngunit huwag magkasala. Efeso 4 oras 26 minuto. Ibig sabihin, ang pagkagalit ay hindi kasalanan, ngunit ang pagkontrol nito ay panganib. At alam mo ba kung ano ang pinakamalupit? Ang kaaway ay metiyada. Hinihintay niya ang mga araw ng pagkapagod, ang mga sandali ng sakit, ang mga gabing hindi ka nakakatulog ng maayos, at pagkatapos ay darating siya na may kasamang magpapagalit sa iyo, isang maling pagkakaunawa sa mensahe, isang hamon sa trabaho, o isang malupit na komento. Gusto niya magreaksyon ka, at kung magawa niya, hindi na niya kailangang gumawa ng anupaman, dahil ngayon ikaw na mismo ang sumasabotehe sa iyong sarili. Gaano karaming relasyon ang nasira dahil sa isang hindi maayos na galit? Gaano karaming pinto ang nagsara dahil nagreaksyon ka ng hindi nag-iisip? Gaano karaming pagpapala ang naantala dahil sa halip na makinig, sumabog ka? Himing na ng malalim gayon, alalahanin ang huling beses na naramdaman mong kontrolado ka.
Isipin kung paano ka sana kumilos ng iba at maunawaan na ito ay hindi mensahe ng pagkakasala, kundi ng paglaya. Hindi mo kailangang mamuhay bilang bihag ng iyong mga emosyon. Maaari kang maging isang espiritual na kuta, ngunit para dito kailangan mong magpasya. Matututo kang magreaksyon ng may karunungan o patuloy kang magbabayad ng mahal para sa mga padalos-dalos na reaksyon. Kung hinahamon ka nito, isulat sa mga komento. Inili kong maging matanda sa spiritual. Hindi ito isang parirala para pasayahin ang algorithm. Ito ay isang desisyon na nagsisimulang ngayon, isang pampublikong pangako sa iyong pagbabago. Sinabi ni Napoleon Hill na ang pagtitiyaga ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang emosyonal na control. Ibig sabihin, mananatili ka lang na matatag kapag napasya kang hindi kumilos ng padalos-dalos, kundi ayon sa pananaw. At narito ang isa pang makapangyarihang pangalan, Viktor Frankl. Sinabi niya na sa pagitan ng pampasigla at tugon ay may puwang, at sa puwang na iyon ay naroon ang iyong kalayaan, iyong karunungan, iyong kapalaran. Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay? Kung gayon, matuto kang manahan sa puwang na iyon, himinga ng malalim bago sumagot, makinig sa Diyos bago magreaksyon sa mundo. Dahil sa huli, hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Kailangan mo lang panatilihin ang iyong kapayapaan, Ipagpatuloy mo akong samahan dahil sa bahagi 3 ay tatalakayin natin kung paano ang emosyonal na control na ito ay ang susi upang i-unlock ang mga himala at kung paano ang iyong pagsuko ay makapagbukas ng mga pintuan na nakasara sa loob ng maraming taon. Ang pangako ay nananatili. Ngunit ang susi upang maabot ito ay maaaring nasa iyong katahimikan. Napansin mo na ba kung paano ang pinakamalaking himala ay minsan nangyayari sa katahimikan? Hindi kapag sumisigaw ka, hindi kapag pinipilit mo, kundi kapag pinapatahimik mo ang kaluluwa at nagtitiwala lang. May kapangyarihan sa pagpapahinga, isang kapangyarihan na napakalalim na tila hindi maintindihan ng karamihan sa mga tao. Dahil namumuhay tayo sa isang kultura ng reaksyon, kung saan ang pinakamalakas ang nananalo, kung saan ang unang sumabog ay nakikita bilang malakas. Ngunit sa pananaw ng Diyos, kabaliktaran ang nangyayari. Ang mga tahimik na may karunungan ay ang tunay na mandirigma, dahil naunawaan nila ang isang bagay na hindi kailanman napagtanto ng mga pabigla-bigla. Ang himala ay hindi kasama ng pagkadismaya, ang himala ay kasama ng pagkakahanay. Isinulat ni Napoleon Hill, ang taong nagtagumpay sa sarili ay mas dakila kaysa sa taong nagtagumpay sa isang imperyo. At gaano man kaganda ang tunog nito, masakit gawin, dahil ang pagkontrol sa sarili ay nangangailangan ng pagsisikap, nangangailangan ng pananampalataya, at nangangailangan ng malalim na pagtitiwala na, kahit hindi ka sumigaw, nakikinig ang Diyos, kahit hindi ka lumaban, kumikilos ang langit, kahit hindi ka magreaksyon, hindi ka nawawalan, kundi nananalo sa di nakikita. Hindi sinabi ni Santiago na huwag kang magalit. Sinabi ni Santiago, maging mabagal sa pagkagalit. Santiago 1 oras 19 minuto, at ito ay nangangahulugan ng espiritual na pagsasanay, ng patuloy na pagbabante, ng matamang pakikinig sa sinasabi ng Diyos, kahit na ang lahat sa paligid ay tila ingay. Naranasan mo na ba ito? Ang sitwasyon kung saan lahat ay humihiling ng reaksyon mula sa iyo, ngunit sa loob mo ay nararamdaman mo na mas mainam ang manahimik, na mas mainam ang magtiwala, na mas mainam ang sumuko. At pagkatapos ay ipinapakita ng panahon na iyon ang pinakamahusay na pagpili, na kung nagreaksyon ka, mas lumala sana ang lahat? Well, iyon ang pagkilala, iyon ang spiritual na pagiging matanda. At hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang bagay, hindi kayang labanan ng kaaway ang isang pusong nagpapahinga, dahil kailangan niya ang iyong pagkabalisa upang kumain. Kailangan niya ang iyong kawalan ng control upang magkaroon ng pagbubukas. Kapag ikaw ay nasa kapayapaan, nawawalan siya ng access, dahil ngayon hindi na ikaw ang sumusubok na kontrolin ang lahat. Ikaw ang nagbibigay sa Diyos at hinahayaan siyang gawin ang tanging magagawa niya. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag tunay kang sumuko? Magsisimulang bumukas ang mga pinto kung saan dati ay mga pader lamang.
Ang mga bagay na naantala sa loob ng maraming taon ay biglang magsisimulang umagos dahil kapag umalis ka sa control, ang Diyos ang umupo sa trono. Naisip mo na ba kung gaano karaming beses na gustong kumilos ng Diyos ngunit walang puwang dahil sinubukan mong lutasin ang lahat ng mag-isa? Gaano karaming pangako ang naantala dahil ang pagkabalisa ay pumalit sa pananampalataya? Gaano karaming sagot ang malapit ng dumating ngunit naantala dahil ang galit ay pumutol sa dalas? Maaaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit mayroong isang buong espiritual na mundo na nagmamasid sa bawat galaw mo. At sa bawat oras na pipiliin mong magtiwala sa halip na mag-reaksyon, sinasabi mo sa langit, naniniwala ako sa tamang oras. Nagsalita si Napoleon Hill tungkol sa kahalagahan ng inilapat na pananampalataya, isang praktikal na pananampalataya na lumilikha ng sinadya na pagkilos at hindi reaksyon. At ito ay malalim na konektado sa Biblia, kung saan nakakita tayo ng mga karakter na nakamit lamang ang pangako nang tumigil sila sa pag-reaksyon at nagsimulang sumunod. Halimbawa, si Jose ng Ehipto, ipinagkanulo, ibinenta, nakalimutan. Gaano karaming beses siya sumabog, nagrebelde, sumuko. Ngunit pinili niyang maghintay, pinili niyang magtiwala, at kaya't naging gobernador siya. Ang totoo, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang inihahanda ng Diyos sa katahimikan. Hindi mo kailanman malalaman kung ano ang inaayos niya habang naghihintay ka. Ngunit alamin mo ito, gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena, at isang bagay lang ang kailangan niya, ang iyong pagsuko. Kaya, kung ang mensaheng ito ay nakikipag-ugnayan sa iyo, ipahayag sa mga komento ng may pananampalataya, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong panahon. Isulat ito hindi bilang isang relihiyosong jargon, kundi bilang isang gawa ng pananampalataya, isang espiritual na posisyon, dahil ang nagtitiwala ay sumusuko, at ang sumusuko ay nakakakita na imposibleng mangyari. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili sa lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng naririnig mo. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Ang iyong tandaan, ang galit ay nagtutulak sa iyo sa pagkakamali. Ang pagkabalisa ay nagtutulak sa iyo sa shortcut. Ngunit ang kapayapaan ay nagtutulak sa iyo sa sentro ng kalooban ng Diyos. At marahil lang, ang pinto na matagal mo nang hinahanap ay nasa kabilang panig ng iyong katahimikan. Kaya, huminga, sumuko, magtiwala at ihanda ang puso. Dahil sa bahagi 4 ay pag-uusapan natin ang huling yugto ng paglalakbay na ito. Kung paano ang tahimik na pagsunod ay nagbubukas ng nakikitang mga himala at kung bakit ang iyong emosyonal na katatagan ay isa sa pinakamalaking espiritual na armas na taglay mo. Naisip mo na ba kung gaano karaming beses mo sinabotehe ang iyong sarili dahil hindi ka marunong maghintay? Malapit nang bumukas ang pinto, paparating na ang sagot, may pangalan at oras na ang pagpapaala. Ngunit sa gitna ng proseso ay dumating ang pagdududa, ang bugso ng damdamin, ang pagnanais na lutasin ang iyong sariling paraan, at doon nawala ang lahat. Ngunit ngayon at sa sandaling ito, pinapaalalahanan ka, hindi lahat ng madalian ay mahalaga. Ang mahalaga ay nangangailangan ng presensya, nangangailangan ng kapanatagan, nangangailangan ng pagsunod. Ang Santiago 1 oras 19 minuto ay hindi lamang isang magandang bersikulo. Ito ay isang susi sa espiritual. Sinasabi nito sa iyo ang daan. Maging mabilis makinig, mabagal magsalita, mabagal magalit. Ito ang nagbubukas ng langit sa iyo. Sinabi ni Napoleon Hill na isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkabigo ay ang kawalan ng kakayahang kontrolin ang mga emosyon. At tingnan kung paano ito tumutugma sa Biblia. Ang kawalan ng kontrol ay ninakaw sa iyo ang pangako. Ang pagmamadali ay nagtatapon sa iyo sa bisig ng kaaway. Ang galit ay nagpapawala sa iyo ng lahat ng ginawa ng banal na espiritu sa loob mo. Alam mo, madalas ang himala ay hindi nasa salitang sinasabi mo, kundi nasa katahimikan na pinili mong gawin. Nasa hakbang ng pananampalataya na ginagawa mo kahit wala kang nakikita. Nasa desisyon na manatiling mapayapa kahit bumabagsak ang mundo. Ang pagsunod ay hindi pasibo, ito ay matatag, ito ay aktibo,
ito ay spiritual. At hindi ito tungkol sa pagsasabi na nagtitiwala ka. Ito ay tungkol sa pagkilos bilang isang taong nakakita na natagumpay kahit hindi pa ito nagpapakita. Gusto mong lumabas? Kung gayon, makinig na mabuti. Pinararangalan ng Diyos ang mga nagpoposisyon sa kanilang sarili. Hindi siya naghahanap ng perpekto, naghahanap siya ng disposisyon. Disposisyon na makinig bago magsalita, disposisyon na huminga ng malalim bago mag-reaksyon, disposisyon na manahimik kapag lahat sa loob mo ay gustong sumigaw. Ito ang tunay na lakas, hindi ito ang lakas ng nagre-reaksyon, ito ang lakas ng nananatili. Isinulat ni Viktor Frankl, ang psychiatrist na nakaligtas sa mga kampo konsentrasyon ng Nazi, ang isang parirala na umalingaw bilang propesya. Sa pagitan ng pampasigla at tugon ay may puwang. Sa puwang na iyon ay naroon ang ating kapangyarihang pumili ng tugon, at sa tugong iyon ay naroon ang ating paglago at ang ating kalayaan. Napansin mo ba ang tinatawag ni Frankl na puwang, ang tinatawag ng Biblia na karunungan, at ang tinatawag ni Napoleon Hill na pagpipigil sa sarili? Sa pagitan ng nakasakit sa iyo at ng iyong tugon, doon ipinanganak ang iyong paglaya. Doon, sa milisegundo na naiisip mo, hindi ko kailangang gumanti, nagsisimulang kumilos ang Diyos. Dahil ang langit ay hindi kumikilos sa sigawan. Kumikilos ito sa dalas ng pananampalataya. At ang pananampalataya, kapatid ko, ay hindi sumisigaw. Nananatili ito. At kapag nanatili ka, binubuksan mo ang di nakikita. Nagbubukas ang mga pinto, gumagalaw ang mga himala, nagkakahanay ang mga puso, at ang imposibleng mangyari ay nagsisimulang magmukhang normal. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagpili. Ang pagpili na makinig ng higit at magsalita ng mas kaunti. Ang pagpili na magtiwala ng higit at magalit ng mas kaunti. Ang pagpili na ibigay ang iyong mga problema sa Diyos ng totoo at huwag kunin muli ang mga ito pagkaraan ng 5 minuto. Kaya, hayaan mong tanungin kita ng buong pagmamahal. Handa ka bang maghintay para sa isang bagay na walang hanggan o patuloy kang magpapalubog sa pagmamadali? Dahil ang para sa iyo ng Diyos ay hindi kung ano man. Ito ay pangako, ito ay pamana, ito ay himala. Ngunit nangangailangan ito ng pagiging matanda, at ang pagiging matanda ay nabubuo sa katahimikan. Kung ang mensaheng ito ay nakikipag-ugnayan sa iyo, ipahayag doon sa mga komento ng may pananampalataya. Panginoon, turuan mo akong manatili. Isulat ito bilang isang panata, bilang isang gawaing propetiko, dahil ang mga salita ay may kapangyarihan at ang nagsasalita ng may pananampalataya ay nagpapagalaw ng mga langit. Huwag maliitin ang magagawa ng Diyos sa iyong pagsunod, kahit na walang makakita, kahit na walang makakilala, kahit na umiyak ka sa dilim. Uno ang Biblia ng mga taong nakatanggap ng lahat matapos nilang piliing manatili. Hindi sa pagsigaw, hindi sa pagpilit, kundi sa paniniwala. Ayapain ang iyong puso, ipahinga ang iyong mga iniisip at maghanda ka, dahil kapag pinatahimik mo ang laman, agsisimula magsalita ang Espiritu, at ang tinig ng Diyos ay laging nagdudulo.